Nito pong mga nakaraang linggo, dalawang pangunahing cryptocurrency, sina Solana at Bitcoin ang nagdala ng excitement sa crypto market. Habang si Solana ay tumaas na ng higit $160, si Bitcoin naman po ay papalapit na sa presyong $70,000. Sa kabila ng positibong paggalaw ng market, may mga analyst na tulad po ni Ginoong Raul Pal na nagbibigay ng pananaw tungkol sa mga critical price level na dapat po nating bantayan para masabi na talagang sustainable ang nararanasang pagtaas ng mga ito. At ayan po mga ka-crypto ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari kay Solana? Si Solana ay isa po siyang blockchain platform na kilala sa mabilis at murang transactions nito. Kamakailan lamang po, ang halaga ni Solana ay tumaas sa higit $160 at umabot po sa presyong $169. Ito po ay isang sinyales na maraming investors ang may kumpiyansa kay Solana. Ang ganito pong pagtaas ng halaga ay naganap habang ang kabuuang crypto market ay nakakaranas ng isang uptrend o pagtaas ng mga presyo. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang $70,000 na presyo para kay Bitcoin? Ayon po kay Ginoong Raul Pal, siya po ang CEO ng Real Vision, ang $70,000 na presyo ay isang critical na threshold para kay Bitcoin. Kapag nalampasan ni Bitcoin ang price level na ito, masasabing mas sustainable o matatag ang bullish momentum o ang positibong paggalaw ng market. Kasalukuyan pong nasa $68,985 si Bitcoin at marami pong nag-aabang kung kailan ito lalampas sa presyong $70,000. Ayan. Ano naman ang bullish momentum? Ang bullish momentum ay tumutukoy po ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng isang asset katulad ni Bitcoin. Kapag sinabi nating bullish ang market, ibig sabihin ay marami ang nag-i-expect na magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo nito. Sa madaling salita, optimistic ang mga investors at handang mag-invest palalo. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ni Ginoong Raul Pal? Si Ginoong Raul Pal ay nagbigay diin na kahit mataas na ang presyo ni Solana, mas maganda kung makita niya muna si Bitcoin na lalampas sa presyong $70,000 bago siya magsabi na stable o matatag na talaga ang pagtaas ng market. Ayon po sa kanya ay mahalaga ang price level na ito dahil ito ang siyang magsisilbing confirmation na talagang sustainable ang market trend. Ngayon ay bakit importante ang phase ng ni Bitcoin? Bakit importante ang phase ni Bitcoin? May mga phases sa paggalaw ni Bitcoin na tinatawag pong Wyckoff. Yan, Wyckoff accumulation model. Ayan. At sa modelong ito ay may tinatawag po na phase D. Yan, at ang sa phase D na ito ay ito po yung huling yugto or phase bago ang potential breakout o ang malaking pagtaas ng presyo. Ayon po kay Ginoong Marty Party ay ang phase D ay nakapaloob po sa price range na $56,700 hanggang $66,500. Kapag nalampasan na ang price level na $73,777, possible raw na umabot sa $80,000 si Bitcoin, lalo na kapag papalapit na ang US election ngayong buwan ng November. Ngayon ay ano ang epekto ng Federal Reserve? Ang pag-announce naman po ng Federal Reserve ng rate cuts ay nagdulot ng positibong sentiment sa crypto market. Ibig sabihin, bumaba ang interest na ipinapataw ng mga bangko kaya't mas maraming tao ang nag-i-invest. Ito po ay nagdulot din ng pagtaas ng presyo ng mga cryptocurrency kasama na si Bitcoin at Solana. Ngayon ay ano po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po ay mahalaga ang pananaw ni Ginoong Raul Pal, lalo na kung gusto nating maintindihan ang kalakalan sa market. Hindi po sapat na tumaas lang ang presyo. Kailangan din nating tingnan kung sustainable o matatag ba ang pagtaas na ito. Mahalaga ang $70,000 na
presyo para kay Bitcoin dahil ito ang magiging confirmation na talagang bullish ang market. Sa kabila pong banda, ang pagtaas ni Solana ay isang magandang indikasyon na may kumpiyansa ang mga investors. Pero mas maganda pa ring bantayan si Bitcoin dahil ito ang leader ng or mother of all cryptocurrency. Ang paggalaw ni Bitcoin ay kadalasan pong nagdudulot din ng paggalaw sa iba pang mga cryptocurrencies. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.